Praise God. Pakibasa po mga kapatid. 1 John chapter 2 verse 16. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but it is of the world. Okay, sa Tagalog. Sapagkat ang lahat na nanga sa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Malalangan tayo, dakila't mabaging Diyos, nabasa na po Panginoon ang iyong salita na gagamitin namin Panginoon sa pangangaral at sa makikipag-usap po Panginoon sa bawat isang naririto. Dakila ka Panginoon sa aming kalagitnaan. Lord, dalangin ko Panginoon na ikaw ay magbigay ng anointing sa iyong lingkod Panginoon. Langisan unawa ang aking bibig na magbibigkas ng iyong mga salita na magiging kalakasan sa bawat isa at paalala sa aming pananampalataya Panginoon. Lord, dakila ka sa aming kalagitnaan. Magpadala ka ng magagandang rema, Panginoon, upang mayasik kong maigi ang iyong salita sa bawat isa. Ang iyong kalooban nawa ang mangyari sa aming kalagitnaan. Lord, naririto rin po, Panginoon, ang bawat ikapot alay, Panginoon, ng bawat isang naririto. Ikaw na rin po, Panginoon, ang mag-bless. Ibalik mo ang siksik, liglig at umaapo na pagpapala sa bawat kamay na patuloy na nagbibigay, Lord o God. Maraming salamat sa lahat ng iyong gagawin at sa mga gagawin mo pa sa aming buhay, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Praise God. So, malaya na po tayong makakaupong lahat. At ang ating topic sa umagang ito ay napamagatang saan nagsimula ang kasalanan. So, saan nga ba nagsimula ang kasalanan, mga kapatid? So, sabi dito mga kapatid, DYK, did you know or do you know, kung walang batas, wala sanang kasalanan. Niwala kayo doon mga kapatid? Kung walang batas, wala sanang kasalanan. Pero kung walang batas, walang disiplina. Sigurado, magulo, kaya nga may batas para maging maayos ang lahat. Pero pag pulay-pulayan natin maigi mga kapatid yung sinasabi doon na kung walang batas, walang kasalanan. Nagsimula ang kasalanan dahil may nagpatupad ng batas. So unang-unang mga kapatid na pinatupad na batas ng Panginoon, unang Diyos, ay ito. Mababasa natin sa Genesis mga kapatid. Sabi doon, kainin ninyo ang lahat ng bunga ng kahoy na naririyan sa paligid. Wag lang ang isang punong kahoy na nagbubunga na nagbibigay ng talino. O sabi natin na nagbibigay ng karunungan, ng unawa, mga kapatid, na malalaman mo ang tama at mali. So, lahat pwedeng kainin eh. Liban lamang doon sa isang puno, mga kapatid. So, sa madaling sabi, dahil may batas mga kapatid, nagkaroon na ba ng kasalanan kaagad? Hindi po, hindi. Saka nagkaroon ng kasalanan mga kapatid nung sumuway sila doon sa batas. Doon po nagsimula ang kasalanan. Dahil sa kanilang pagsuway sa batas mga kapatid, doon po pumapasok yung tinatawag natin na kasalanan. At may mga tanong, may mga sabi-sabi mga kapatid na si Eva daw yung may mas malaki ang kasalanan. O mas malaki daw ang kasalanan ni Eva kaysa kay Adan. Kung tatanungin mga kapatid, sino ba talaga ang tunay na nagkakasala sa kanilang dalawa mga kapatid? O sino ba ang punot dulo ng pagkakasala doon? Kung ating pagbubulay-bulay maigi mga kapatid, sabi nga nila, pag nagkamali ang estudyante, masisisi ang teacher. O ano yung lagi na sila? Sino ang gisusurukin kami niya? Sino mistraw? Sino mistraw? Dahil natin, surugakin ka? Parang ganun mga kapatid. Kaya kung titignan natin mga kapatid, kay Adan po ang pinakamalaki ang credit sa pagkakasala. Kasi kung titignan natin mga
nag-obserba si Adan kung anong mangyayari kay Eva. Nung kinain ni Eva yung fruit of life, fruit of knowledge, mga kapatid. Hindi kasi apple yung nakasulat sa Bible eh. Apple kasi yung sinasabi ng iba. Di ba? Nung kinain niya yun, mga kapatid, nag-obserba si Adan. At number 1, ugali ng mga lalaki yan, mga kapatid. Mapag-obserba kami eh. Ano kaya mangyayari? Baka, kasi sabi doon ng Panginoon eh, maaring mamatay kami. Eh, hindi naman namatay si Eva. Di ba? Kaya kumagat din si Adan, mga kapatid. At nung kumagat si Adan, mga kapatid, nabuksan ang kanilang unawa at napagtanto nila na sila'y hubad. At dali-dali silang ay nagtago doon sa maraming dahon, mga kapatid. Sundo sa dahunan. So, nangyayari, mga kapatid, na sila ay nadaya. Nadaya si Eva, mga kapatid, kung babasahin natin ang Biblia. Kaya doon, mga kapatid, nagsisimula ang kasalanan. Nagsisimula ang kasalanan sa pagsuway sa batas. At sabi nila, kung walang batas, walang kasalanan. Kasi wala ka namang susuwayin. Pero yung batas na yung, mga kapatid, para lang madisiplina tayo at magkaroon ng kaayusan. Kasi kung walang batas, mga kapatid, ano kaya ang mangyayari sa paligid natin? Brad and sis, hindi kasalanan pumatay. Sigurado maraming patay sa lansangan. Konting singgalot lang ay patayan agad. Di ba? Hindi kasalanan na magnakaw. Sigurado, baka pati kaldero nakakandado. Di ba? So, kaya nagkakaroon ng batas para magkakaroon po tayo ng disiplina. At merong pag-iingat. Ngayon, dahil sa nagkaroon ng batas, mga kapatid, at nagiging epektibo ang batas kung ito ay nagkakaroon ng pangil. Nagkakaroon ng kamay na bakal. No? Kasi kung ang batas ay salita lang at hindi mo talaga pinapatupad yung tamang batas, yung tamang parusa, mga kapatid, nagiging walang silbi yung batas. Tignan nyo, mga kapatid, yung batas natin sa mundo ito, walang silbi yan sa mga mayayaman. Di ba? Walang silbi yan sa mga powerful. Walang silbi yan, mga kapatid, doon sa pasabi natin na kaya nilang bayaran ng batas. Pero ang hindi nila alam, mga kapatid, nababayaran nila ang batas ng tao, pero ang batas ng Diyos hindi nila pwedeng bayaran. Kaya nga, sa huling paghukom, doon magkakaalaman. Ang saklap kasi ng ginagalawan nating mundo, mga kapatid. Diba? Meron nga dyan eh, kahit wala kang pera eh, palakasan na lang ng bakir. Diba? Oh, kilala ko si ganito. Kapag ako ay kinulong mo, yari ka. Walang pera yon, pero mayroon lang bakir, may kakilala lang doon sa taas. Pero, sa mata ng Diyos, kahit kilala mo ang Diyos, hindi ka niya kukonsintihin. Yan ang kagandahan sa Diyos natin, mga kapatid. May mga nagsabi nga eh, na ang Biblia daw, mga kapatid, ay corrupt. Ang Biblia daw ay scam. Bakit? Kasi ligtas daw kahit gumagawa ng kasalanan. Totoo ba yung mga kapatid? Hindi. Naligtas daw kahit gumagawa ng kasalanan. Maligtas siya kung nagsisi, pero kapag hindi nagsisi, hindi siya maligtas. Ang ginagawa nilang, mga kapatid, si King David. Nakasulat doon yung mga kalokohang ginawa ni David, yung kumampi sa kalaban, yung inagaw niyang asawa ng isang sundalo niya, kung paano niya pinahamak yung asawa ng babae na yon. Bakit, mga kapatid? Nakasulat doon yung mga nagawa ni David na mali. Para magkaroon tayo ng halimbawa, mga kapatid, na yung mga pagkakamali nila, hindi na natin kailangan gawin. At kung hindi mo pa nakikilala ang Panginoon at nagawa mo na yon, may pagkakataon ka pa magsisi para mapatawad ang iyong kasalanan. Kasi may mga bagay, may mga pagkakasala tayo na hindi natin namamalaya nagkakasala tayo. Di ba? Tapos papasok na siya, mali pala yung ginawa ko. Di ba? May pagkakataon, mga kapatid, na nagkakamali tayo ng bigkas.
Nagja-judge tayo ng hindi natin namamalayan. May bati ka. Di ba? Aminin man natin o hindi mga kaibigan, totoo yun. Kaya nga, pag nagpe-pray ako minsan mga kaibigan, sabi ko, Lord, patawarin mo ako sa mga kasalanan ko. Alam ko man o hindi. Kasi minsan mga kapatid, meron tayong biro na nakakasakit pala sa kanya. Ang sabi doon, pag may na-open sa'yo, di ba? Pagkakasala yun. Pag may natisod sa'yo, pagkakasala yun. Sanay tayo sa biruan mga kapatid. Yung biniro mo hindi pala, ayaw niya pala mabiro ng ganon. Di na-open siya, natisod sa sayaw. Sabi niya, papanal-panal, ganyan ka pala biro. Di ba? Tisod tuloy. Ano nangyari mga kapatid? Ang sabi ng Bible kasi, kapag may mantisod sa'yo, mas maganda pang talian mo ang iyong leeg ng may bato at ihulog dun sa dagat. Di ba? Pagpapatiwakal yun mga kapatid. Pagpapakamatay. Mas mabuti pa na magpakamatay ka kaysa may matisod sa'yo. Hindi natin namalayan Hindi ko lang alam na ababagayan ti Cordon na. Sabi sa kung natin Tilocano. May clip pala ang kanyang PC. Hindi pala siya nakakatanggap ng ganong biro. Hindi ko alam Kaya, minsan mga kapatid, hindi natin namamalayan, nagkakasala tayo. May mga ganong pagkakataon. Kaya, kailangan natin magsisi mga kapatid. Kailangan natin mag-sorry. So, yan po mga kapatid yung tinatawag natin na pagkakasala. So, ito mga kapatid sinasabi dito, the beginning of man until the sin entered. God created the heaven and the earth and all of the things and the last of His creation is man. God created everything of all man's needed, water, light, food, etc. in Genesis chapter 1 and chapter 2. Doon mga kapatid, kinompleto ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ng tao. At pagpasok dito sa Genesis chapter 3 mga kapatid, and when the woman saw the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and give also unto her husband with her, and he did eat. Yun mga kapatid. So in Genesis chapter 3, the serpent or Lucifer deceived Eve. Dinaya niya si Eva. All sins fits into one of the three categories. Since the Garden of Eden, Satan and mankind have won on this battlefield, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Yan po ang mabigat na armas ni Satan para tayo ay magkasala. Gaya na sinasabi dito sa Genesis chapter 3 mga kapatid, sabi dito kasi ni Eva, nakita niya yung puno na maganda. Good for food. Tapos sunod dun mga kapatid, and that is was pleasant, excuse me, pleasant to the eyes, and the tree to be desired to make one wise. At nagkakaroon na siya ng desire na maging matalino. At yun ang tinatawag natin mga kapatid na pride of life. And so yun mga kapatid, and took of the fruit thereof and did eat. So unang-una mga kapatid, sabi dito, napakasarap sa kanya mata na parang gusto niyang kainin. So tawag doon mga kapatid yung lust of the flesh. Kailangan ng kanyang katawan. Sarap kainin. At maganda sa kanyang paningin mga kapatid. Ibig sabihin yung bunga na yon ay maganda. Hindi po pangit. Hindi po bukol-bukol. Kaya apple na yung example nila doon mga kapatid kasi yun ang malapit siguro sa category. No?
Kasi kung naging durian ang itsura ng mga kapatid, hindi mo magugustuhan eh. Tusok-tusok yun eh. Di ba? Kaya kung langka ang itsura mga kapatid, hindi rin hindi siya pleasant sa mata. Lalo rin amoy mga kapatid. Di ba? So, hindi siya pleasant. Hindi maganda. Kaya yung apple mga kapatid, maganda. At yung orange, maganda rin tignan, di ba? Pero hindi nakakain yung balat nun eh. Kasi sabi nun eh, pagkakuha, kinagat ka agad, di ba? So, yun po mga kapatid. At tignan nyo mga kapatid, ang ginamit ni Satanas sa kanya. Una doon, Eve saw the fruit of the tree that it was good for food. Lust of the flesh. It was pleasant to the eyes. Lust of the eye. It was desired to make one wise. Pride of life, mga kapatid. So, yan po ang matindi nating pagkikibaka sa mundong ito, mga kapatid. Yung tinatawag natin na lust of the eye, lust of the flesh, lust of the eye, at pride of life. At ang kategory na yan, mga kapatid, ay masabi ko na hindi po yan nalalayo sa kinakatayuan natin ngayon. At yan po ang laging ginagamit ni Satanas sa atin. Sabi nga nila mga kapatid, ang nakikita mo ay darating ang araw, may ibigan mo. Ang lagi mong nakikita ay magiging ganun ka. So, kinakailangan mag-ingat tayo sa kung ano man ang ating nakikita, mga kapatid. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, yung tinatawag na excuse me, kumakadi talaga ang lamunan ko. Lust of the flesh. Yung pangangailangan ng katawan, mga kapatid. So, kung hindi tayo mag-iingat dyan, mga kapatid, sa pangangailangan ng katawan, may posibilidad na tayo mahulog. Mahulog sa pagkakasala. Alam ko nga kasi hindi na tayo tutoy o neneng sa katotohanan patungkol sa lust of the flesh, mga kapatid. At sa mundong ginagalawan natin ngayon, mga kapatid, ay madali na tayong biktimahin ni Satanas dyan. Pa-cellphone tayo, mga kapatid, pa-scroll tayo sa cellphone, meron na tayong makikita doon na, di ba? Sa mga binabasa natin, mga kapatid, sa mga magazine, o kaya ano man ang binabasa natin, mga kapatid. Kaya nga lagi nilang ina-advise sa atin, mga kapatid, ingatan po natin kung ano yung mga pinapanood at binabasa natin. Bakit? Kasi dyan po na lumalabas yung tinatawag natin na lust of the flesh. Kaya kung hindi tayo mag-iingat dyan, mga kapatid, baka matukso tayo. Si Satanas pa naman mahilig yan magsalita ng pakunti-kunti lang. Di ba? Kaya kung hindi tayo mag-iingat, mga kapatid, sa bawat pinapanood, binabasa natin, mga kapatid, at hindi natin kinokontrol kung ano yung papanoorin at babasahin natin, delikado. Naalala ko tuloy yung amo ko, mga kapatid, sabi sa akin, ano mo, taboy-buyao mo? Cartoons? Sabi ko mas maganda na ito kaysa kung manood ako ng kung ano-ano diyang patayan. Di ba? So, at yun mga kapatid. Sa mga binabasa naman natin, may mga nababasa kasi na, lalong-lalo nung panahon namin, yung pocketbook na yan, naalala ko lang. Yung pocketbook na yan, ay laging binabanatan niya sa likod ng pulpito, nung panahon namin. Imbes na pocketbook ang basahin nyo, Bible na lang. Pag magbasa ka ng pocketbook kasi mga kapatid, parang sikat ka sa school. Di ba? Pero pag magbasa ka ng Bible, mga kapatid, lalayuan ka. Kaya ang technique ko nun, mga kapatid, yung Bible ko, mga kapatid, ay kinukuyaran ko siya ng cover na pocketbook. Kaya pag nagbabasa ako, ano yan, mabasa rin ako. Ano yung binabasa mo? Sabi ko, love story. At sabi ko, ang love story na to, may isang lalaki na ibinigay niya yung kanyang buhay sa kanyang mga mahal. Hindi niya alam, mga kapatid, kinukwento ko na sa kanya, buhay ni Jesus Christ. Di ba?
So, ganun ang paraan ko nun mga kapatid. Kaya, kung magbabasa man lang tayo mga kapatid, piliin na natin yung mga spiritual. At alam niyo mga kapatid, sayang-saya na ako pag may mga nagbibigay sa akin ng mga magazine ng mga kuha ng Panginoon mga kapatid. Ako dito yan, marami akong stock dyan mga kapatid. May mga stock talaga ako yan. Nagbabasa talaga ako pag may time. At pag bagong bigay sa akin mga kapatid, talagang tinututukan ko yun. Babasa. Para bagang ano mga kapatid, para bang naadik ako magbasa. Gagaya ng binigay sa akin ni Sister Pidget mga kapatid. Araw-araw yun. Hanggang hindi ko matapos mga kapatid. Tatapusin ko, ilang bantel yun mga kapatid. Gustong-gusto ko. Basahin mga kapatid. Kaya nung binabasa ko yun, biglang may pumasok sa isip ko, gagawa din ako ng sarili kong libro. Parang gano'n mga kapatid, di ba? At katulad dito mga kapatid, binili ko to ng nagkakalaga ata ito ng 300. So, ganyan ako mga kapatid, hilig ko talaga magbasa. Pero pinipili ko mga kapatid. So, yan po, mas maganda na lang yun ang natin mga kapatid. At sunod dito, yung last of the eye. So, parang ganun din yan, yung panonood, pagbabasa. Mga kapatid, ingatan din natin talaga. At dito tayo sa pride of life, mga kapatid. Iwasan natin ang mga bagay. Ayan. When Adam and Eve disobeyed God, their sin started the cycle of physical death in their bodies. So, mula nung nakain ni Adan at Eva, yung bunga na yun mga kapatid ay nagsimula na yung tinatawag na cycle of physical death. At alam niyo ba mga kapatid, kung bakit dumating itong kamatayan na ito sa atin mga kapatid, dahil doon sa kasalanan. At meron pa isa mga kapatid, alam niyo ba kung ano ba talagang dahilan kung bakit pinalayas si Eva at Adan doon sa Garden of Eden? Hindi po doon sa nagkasala sila kaya sila pinalayas doon. Hindi po yun ang pinaka-root na dahilan. Ang pinaka-root mga kapatid na dahilan kung bakit napalayas sila doon sa Garden of Eden, dahil meron isang puno doon na nagbubunga na pag kinain mo ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yun po ang dahilan mga kung bakit sila napalayas. Baka makain nila yung bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kasi pag nakain nila yung mga kapatid, hanggang ngayon buhay pa sana sila. Kaya sila pinalayas doon mga kapatid at nabantayan ng dalawang kerubin mga kapatid yung pasukan doon para hindi sila makabalik. At sa panahon natin ngayon mga kapatid ay hindi na natin nakikita ang Garden of Eden. At alam niyo ba mga kapatid, may tsuri sa mga Bible scholar mga kapatid na ang Pilipinas daw ang Garden of Eden. Wow! Ganda ng mga kapatid, di ba? Ang sarap pakinggan mga kapatid. Kasi sabi nga nila, dito lang kasi sa Pilipinas, pwedeng mabuhay ang tao na hubot-hubad. Dito lang. Pagpunta ka ng ibang bansa mga kapatid, sobrang init, sobrang lamig. Eh dito sa Pilipinas, katamtaman ng klima. Kaya yun ang mga paliwanag nila mga kapatid. Hanggang sa meron na naman sinasabi nila mga ng Pilipinas ay upir. So, ang dami-daming paliwanag ng mga Bible scholar na yan mga kapatid. Pero hindi po yan ang topic natin. So, dumating sa atin mga kapatid yung tinatawag na kamatayan. Both spiritual death, severing their close relationship with God. At, nung nagkasala, si Adan at Eva mga kapatid, dumating na rin ang spiritual death. Kaya kung papansinin natin mga kapatid, kaagad nangako ang Diyos kay Adan at Eva. Sabi ni Anang Panginoon, mga kapatid, kay Adan at Eva, o sinabi ng Panginoon kay Eva, ang iyong binhi at ang binhi ng ahas ay maglalaban. Ang binhi ng ahas na yan ay kakagat doon sa sakop ng binhi ng babae.
At ang binhi ng babae ay siyang dudurog sa ulo ng binhi ng ahas. At alam niyo ba nangyari na yun, mga kapatid? Noong ang Panginoong Jesucristo ay napako sa krus. For without shedding of blood, there is no remission of sin. At ang plano ng Diyos sa pagtubos sa atin, mga kapatid, ay nangyari na. Nandoon na yung pagtubos ng Diyos na sinasabi doon, mga kapatid, na ang Panginoong Jesucristo ay walang kasalanan at hindi siya karapat-dapat na tumanggap ng anumang kaparusahan. Pero inako niya, mga kapatid, ang ating mga kasalanan. At siya ay nagpapako sa cross para magkaroon tayo ng kaligtasan. At ang sabi naman ng iba, mga kapatid, once saved is always saved. Hello? Kaya namimiss-direct sila, mga kapatid. Napakasakit isipin, mga kapatid, na itinuturo talaga nila yun. Na sinasabi pa nila, mga kapatid, your future sin is already forgiven because Jesus Christ hung in a tree, in the beam, mga kapatid. And the blood of Christ was shed and forgive our sin. Tapos sabihin, pero yun yung mga kapatid, future sin is already forgiven. Talagang hanggang ngayon, mga hindi ako makaget over sa turo na yun. Hindi mo pa nagagawa, pero napatawad ka na. Ibig sabihin, pag pumatay pala ako, napatawad na kaagad. Di ba? Kaya mali yun, mga kapatid. Hindi talaga siya kumukonbini sa katotohanan. Kasi sabi ng Bible, mga kapatid, sa John chapter 3, verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Kung sino ang sumampalataya. At alam niyo ba, mga kapatid, na ang John chapter 3, verse 16 na yan, na sinasabi nila, mga kapatid, na iba daw yung ama at iba yung anak. Alam niyo ba may kasagutan ng 1 John chapter 3, verse 16? Sabi nito, mga kapatid, sa 1 John chapter 3, verse 16, hereby receive we the love of God. Sabi doon, mga kapatid, tayo ay mahal ng Diyos. Because He laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for the brethren. So sabi dito, mga kapatid, dito'y nakikilala natin na ang pag-ibig. Sapagkat Kanyang ibinigay ang Kanyang buhay dahil sa atin. At nararapat natin ibigay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. So titignan natin, may igiwawan, sino ba ang nagbigay ng buhay niya para sa atin? Si Jesus Christ, mga kapatid. At we also know that there's only one God. Kaya dito pa lang, mga kapatid, pinapaliwanag na rito, kung hindi tayo sasampalataya kay Jesus na siya ang Diyos, mga kapatid, ay darating sa atin ang kaparusahan. Ang ganda, di ba, mga kapatid, 1 John chapter 3, verse 16 at John chapter 3, verse 16, mga kapatid, tinutumbok doon, Jesus Christ ang lugar ng kaligtasan. Kaya ang kasalanan natin, mga kapatid, nagsimula doon sa panahon ni Adan at Eva, mga kapatid, hanggang ngayon na tayo ay nagmamana, mga kapatid, ang kasalanan na yan. At ang makakapagbigay lang sa atin ang kaligtasan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Not your religion. Not our religion, mga kapatid. But according to the relationship to Him. Kung ano talaga ang relasyon mo sa Kanya, mga kapatid. Kaya sinasabi doon na individual salvation. At may sinasabi doon, mga kapatid, na work on your own salvation. Trabaho mo yung sarili mong kaligtasan. Ngayon, kapag sigurado ka na sa iyong kaligtasan, mga kapatid, ang utos ng Diyos sa atin, magyaya tayo ng iba pang maliligtas. Kaya huwag naman tayo maging maramot, mga kapatid, sa ating kaligtasan. Di ba? Kaya sinasabi ito, mga kapatid, unahin mo na ang sarili mo eh. I-make sure na ligtas ka rin. At alam mo yung mga salita ng Diyos.
At ang pinaka-fundamental lang naman sa ating, baka sa ating kaligtasan, yung tinatawag na faith, repentance, water baptism, Holy Ghost baptism, living a holy life, pagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, at maging soul winner din. Kasi ang The Great Commission, mga kapatid, yan ang Great Commission to save all the lost. Mga kapatid, yan po ang utos sa atin ng Diyos. Kaya kinakailangan sa atin, mga kapatid, nasabi dito na kinakailangan sa atin ay maligtas at makakay din ng iba pang maliligtas. Sabi nga doon, mga kapatid, na iba ang nagtanim, iba ang mag-aalaga, pero ang Diyos ang magpaparami. At huwag natin isipin mga na iba ang kakain. Di ba? So yun ang sinasabi, mga kapatid. Ang trabaho lang natin, mga magasik. Magasik tayo. Mag-invite tayo, mga kapatid. Tuloy natin, mga kapatid. Made every man born a sinner. Every though man is born a sinner, God continues to deal with him, attempting to draw him closer and rebuild the new relationship. Because of the corruption of sin, man desired to do his own things and go his own selfish way. Kaya ito ang masaklap, mga kapatid, pag ang tao ay nananatili sa pagkakasala, mga kapatid, ginagawa nilang lahat ng kanilang nais. Kaya huwag tayong magtampo o kaya huwag tayong magselos o mainggit, mga kapatid, sa mga taong wala sa Panginoon. Kasi nagagawa nilang lahat ng kanilang ibig. Kaya na sinasabi nila, may mga komento akong laging naririnig, mga kapatid. Bakit si ganito, makasalanan, hindi naglilingkod sa Diyos, ay malaki ang kanyang bahay. Marami silang pera, nabibili nila kung ano ang kanilang gusto. Ako na nasa Panginoon, kahit isang tuka. Kung di na magtrabaho, wala nang pagkain, wala nang maisaing. Pero sabihin ko sa inyo, mga kapatid, aanin mo naman ang kasaganahan kung wala ka sa Panginoon. Naalala ko tuloy, mga kapatid, yung isang awit na sinasabi, aanin ko ang kayamanan kung wala sa piling mo. Aanin ko ang kalakasan kung malayo sa iyo. Diba? Anong silbi ng mga bagay na yung, mga kapatid, kung wala tayo sa piling ng Diyos? Kaya huwag tayong mainggit sa kanila na wala sa Panginoon. Huwag tayong gagawa ng mga bagay na ikasisira natin sa harapan ng Diyos. Gaya na sinasabi ko sa last lesson natin, mga kapatid, ang buhay natin sa mundong ito, mga kapatid, may kilang. Ang naghihintay dito, mga kapatid, ang everlasting life. Ang walang hanggang buhay. The eternal life, walang hanggan. Ang buhay natin sa ibabaw ng lupa na ito, mga kapatid, konting pagtitis lang. Mahaba na yung 100 years. Kaya kung magtitiis tayo sa piling ng Diyos, sabihin natin, although may hirap, hindi natin nagagawa ang lahat ng ating gusto, hindi natin nabibili lahat ng ating gusto, mga kapatid. Dito lang yan. Alam niyo ba sinasabi ng Bible, mga kapatid? We are only stranger in this world. Estranghero tayo din sa mundong ito. Hindi tayo taga rito. Kaya lagi sinasabi ng Bible, mga kapatid, huwag niyong ibigin ang mundong ito dahil hindi naman tayo taga rito. Ang iba, mga kapatid, naliligaw sa mundong ito. Pero huwag tayong paliligaw sa mundong ito, mga kapatid. Kinakailangan natin magbalik loob sa Panginoon. Huwag na tayong mabuhay sa carnality. Kinakailangan mamuhay na tayo sa spirituality. Kaya kung ang mga pinaggagawa pa natin, mga kapatid, ay naaangkop pa rin sa pagiging carnal, mga kapatid, we need to repent.
Magsisi tayo. Magbalik loob sa Panginoon, mga kapatid. Kinakailangan ay sentro natin ang ating isip, ang ating puso sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil sinasabi nga roon, mga kapatid, na not forsaking the assemblies, huwag nating kaliligtan ang pagkakatipon. Sapagkat dito tayo nagpapalakasan, dito tayo nagbabahagian. Katulad na nakikita natin na malapit na. Marami ng palatandaan mga ang nangyayari sa ating paligid. Nagaganap na yung mga hula sa Bible. Nagaganap na mga kapatid yung mga kasindak-sindak na pangyayari. Hallelujah! At alam niyo po mga kapatid na kinakausap na rin ako ng Diyos patungkol dito mga kapatid na malapit na talaga ang katapusan. Hello? At unti-unti na rin lumiliwanag sa aking kaisipan mga kapatid ang mga sinasabi sa Biblia. Lalong-lalo na yung pinagdidebatehan hanggang ngayon na post-tribulation, mid-tribulation, at yung pre-tribulation mga kapatid. Na ang mga bagay na yan mga kapatid ay nangyayari na. At alam niyo po mga kapatid, dumarating sa konklusyon na ang Israel mga kapatid, sila po ang mapupunta ng post-trib. Sa kanila po yung post-trib na yan mga kapatid, hindi po sa atin. At habang pinabubulay-bulayan ko ang Biblia mga kapatid, hindi rin po mangyayari sa atin yung pre-trib na walang kalam-alam sa mga tribulation. Ang Pilipinas po mga kapatid ay nasa pagitan, nasa mid-trib po tayo. Masasaksihan natin yung tribulation pero hindi natin mararanasan. At alam niyo po mga kapatid, malapit na po yung tinatawag natin na rapture. Malapit na po. Kung babasahin natin mga kapatid, ang Book of Revelation, malapit na mabuksan ang selyong panglima. The fifth seal, malapit na mga kapatid. Dahil yung fourth seal na yan mga kapatid, mabubuksan na. Pagbukas ng fourth seal mga kapatid, rapture na yan. At yung fifth seal mga kapatid na sinasabi doon na hinihintay na lang makumpleto ang bilang ng mga saint na maliligtas. Ibig sabihin, hinihintay na lang yung mga mapupugutan ng ulo. Kaya, sabihin ko sa inyo mga kapatid, kung ikaw ay hindi pa rin lubos, lalo naglilingkod sa Diyos, ito na ang panahon para magbalik loob ka. Ito na ang panahon para pagsisihan na natin lahat ng ating mga nagawa. Natubos na tayo mga kapatid. Nandiyan na yung pagtubos sa atin. Yung kinakailangan na lang natin mga kapatid ay magbalik loob at maglingkod sa Diyos. Wala nang ibang gagawin mga kapatid. Wala na tayong iba pang gagawin kundi maglingkod sa Diyos. Sabi nga ng mga ibang mga ngaral mga kapatid, ang pagsisimba natin ng linggo-linggo ay practice na lang ito. Kasi pagdating doon mga kapatid, kinakailangan ma-perfect na tayo doon. Dahil sa mundong ito mga kapatid, walang perfection. Hindi tayo mape-perfect sa mundong ito. Hindi natin matatanggap ang perfection sa mundong ito mga kapatid. Ang perfection matatanggap natin yan doon sa langit. Praise God. Nararamdaman kong Espiritu ng Diyos mga na may kinakausap sa bawat isang naririto. Kaya ito ang oras mga kapatid, hinihiling ko kayo lahat sa pagtayo. Meron ka bang nagawang mali sa harapan ng Diyos? May naalala ka bang mga nagawa mong mali? Bakit di mo gawan magsisi sa oras na ito? Nauunawaan natin ang mensahe mga kapatid. Nagsimula ang